Magandang buhay, grade 10 students. Narito tayo muli sa Araling Panlipunan 10 Kontemporaryong Issue upang talakayin ang ating paksa para sa linggong ito. Para sa most essential learning competency, natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. So tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating pag-aaral ng kontemporaryong issue. So, ang ating paksa para sa linggong ito ay mga kalamidad sa Pilipinas. So, kung makikita ninyo sa larawan, yan ang mga nangyayari, yan ang mga kalamidad na malinit nating maranasan sa ating bansa. Pero bago natin pag-usapan yan, atin munang unawain ang tungkol sa disaster risk mitigation. At kilala rin siya class sa tawag na disaster risk reduction. So, kapag sinasabi nating mitigation, ang ibig sabihin nito ay naglalayon itong mabawasan ang pinsalang dulot bunga ng sakuna. So, ang mga sakuna kasi ay bahagi sa tinatawag nating panganib. So, alam natin na mahirap iwasan ang panganib sa ating paligid. Kaya ang konsepto na ito ay ituro sa atin na kung hindi man natin maiwasan ang mga panganib na dadating, gaya ng kalamidad, ay para mabawasan man lamang. Kaya ito ang kahalagahan ng paksang ito. So, bakit nga siya mahalaga? Upang maunawaan ng bawat isa kung ano ang maaaring idulot ng mga panganib na ito sa ating lipunan. So, bakit nga ba mahalaga siyang pag-aralan? Mahalaga ito sa pagdedesisyon ng tao kung siya ba ay magiging mahina or vulnerable o pagiging matatag, resilient sa mga panganib at kalamidad. Kasi grade 10 sa panahon ng kalamidad, dalawa lang ang ating pagpipilian. Kung ikaw ay mahina or tayo ay maging matatag sa anumang pagsubok. So, at sa pag-aaral ng pagiging resilient ay bahagi ng disaster risk mitigation. Subok na ang mga Pinoy sa mga pagsubok kasi ang dami ng kalamidad na dumaan sa ating bansa. So, kagaya ng pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. At recently nga, yung ating Bulkang Taal, di ba? So, kung naalala ninyo ang Pampanga earthquake noong 2019. Tapos, yung Bagyong Yolanda noong 2014. So, lahat yan, class, ay sumubok sa katatagan ng mga Pilipino. Hinamon tayo, pero tayo ay lumaban. So, dadako naman tayo ngayon sa inyong gabay na tanong isa. So, ito ay ilalagay ninyo sa inyong working notebook. Kapag natapos ang ating talakayan, so kailangan ninyo yung ipasa sa susunod na linggo. So may dalawang uri ng kalamidad. Ito ay ang natural o likas at gawa ng tao. Kapag sinasabi nating natural na kalamidad, ito ay tinatawag nating law of nature. Ito ay yung mga kalamidad na mahirap pigilin. Yan, may tatlong uri ng panganib. Ito ay nag-iisa. Pangalawa ay magkakasunod. Pangatlo ay kombinasyon. So, ating isa-isahin ang pagkakaiba ng tatlong ito. So, ang magandang halimbawa, pinaka-best example ng nag-iisa ay sunog. So, dahil after na sunog, wala na yung kasunod na panganib. So, ang magkakasunod naman, ang magandang halimbawa dito ay lindol. Kasi, kapag katapos ng lindol, ay maaaring magkaroon ng tsunami. Okay, sa ikatlo naman, may pagkakatulad ang magkakasunod at kombinasyon. Kanya lamang ang kombinasyon at o ikatlong uri ay nasa iisang panahon o oras. Halimbawa, habang may bagyo, magkakaroon ng storm surge or ang kasabay ay pagbaha. So, yan ang tatlong uri ng panganib. Ayan. So, ang susunod naman ay
Para masukat muli ang inyong kakayanan sa ating napag-aralan, narito ang pangalawang gabay na tanong. So, isusulat nyo muli ito sa inyong working notebook. So, kailangan tanong muna bago ang kasagutan. So, dadako tayo sa ating malayang talakayan. Pag-usapan natin ang natural disaster. So, ang natural na kalamidad ay maaaring tumukoy bilang isang kaganapan na dulot ng mga natural na pwersa na maaaring mga matitinding hydrological, geological, or meteorological na kaganapan. So, kapag sinasabi nating hydrological, ito ay isang agham na sumasaklaw sa pag-aaral ng tubig sa ibabaw ng mundo at sa ilalim ng ibabaw ng mundo. Ito ay ang paglitaw at paggalaw ng tubig, pisikal at chemical na mga katangian ng tubig at kaugnayan nito sa mga buhay at material na bahagi ng kaganapan. Ang geological naman, ito ay isang likas na agham na sumasaklaw naman sa pag-aaral ng daigdig at iba pang solidong bagay sa kalawakan. Kapag sinasabi natin meteorology, ito naman ay agham na responsable para sa pag-aaral ng mga katangian at penomena ng himpapawid sa maikling panahon. Ito ay isang tukoy na lugar at oras. Ang mga halimbawa ng natural na kalamidad, ang bagyo. So, ang bagyo ay tumutukoy sa malakas na hangin, kumikilos ng paikot na may kasamang malakas at matagal na pag-ulan. Ito ay isang malaking buhawi din. So, sa agham, ito ay maaring matawag na hurricane, cyclone, at typhoon. So, ang hurricane ay nabubuo sa North Atlantic Ocean at Northeast Pacific Ocean. O kapag sinasabi naman nating cyclone, nabubuo ito sa Indian Ocean at ilang bahagi ng South Pacific Ocean. And of course, ang typhoon ay nabubuo din sa Northwest Pacific Ocean na tinatahak naman ang direksyon na pakanlurang hilaga at ito ang ating nararanasan sa ating bansa. So, yan ang tatlong tawag ng bagyo kung agham ang pag-uusapan. So, tatandaan natin, sa mata ng bagyo, walang hangin. Kaya, ang mapanalasan nito ay ang hangin nakapaligid nito. So, yun ang paliwanag diyan. Sa mata ng bagyo ay walang hangin. So, sa pangatlong gabay na tanong, inyong aalamin sa working notebook pa din, inyong aalamin ang 20 lalawigan sa ating bansa na madalas masalanta ng mga bagyo. Okay? So, yan ang gabay na tanong 3. So, paano nga ba kinaklasify ang bagyo dito sa Pilipinas? Ito ay sa pamagitan ng PSWS or ang Public Storm Warning Signal. Okay, ito ay inilabas ng Pag-asa sa tuwing may bagyo bilang babala sa publiko. So, ano-ano nga ba ang mga hindi malilimutang bagyo na dumaan sa Pilipinas? Ito ay ang Bagyong Ondoy, 2009, Bagyong Sendong, 2011, at ang Bagyong Yolanda 2013. So, alam nyo ba na sa Bagyong Ondoy, may sa mga bagyong pumapasok ay mga international name, kagaya ng Ondoy. Ang international name ay Ketsana. Nanalasa siya noong September 2009. Ang Sendong naman ang international name ay Washi. Nananalasa naman siya noong 2011 at napakalungkot na balita dahil 1,200 ang namatay at higit na humagupit ito sa Cagayan de Oro City. So, napakalungkot na kanilang Pasko at ganon ang nangyari sa lugar ng Cagayan. So, ang Super Typhoon Yolanda naman ay may international name na Haiyan. So, nananalasa siya noong November 2013 at siya
Grade 10 ang pinakamalakas sa mga bagyong nagdaan sa 10 taon. So sa Samar at Leyte ang matinding nasalanta ng bagyong Super Typhoon Yolanda. Ayan ang tatlong bagyo. So, narito na tayo sa pang-apat na gabay na tanong. Muli isusulat ninyo ito sa inyong working notebook. Okay? So, dadako tayo sa pangalawang halimbawa ng natural na kalamidad. So, ang storm surge or daluyong na tinatawag. Ito ay hindi pangkaraniwan o abnormal na pagtaas ng tubig, dagat na kaugnay ng low pressure weather system. So, ang storm surge naman sa Tacloban sa kasagsagan ay Super Typhoon Yolanda noong 2013 ang isa sa di malilimutan sa ating kasaysayan. Okay? Ayan, so floodings or baha, mga karaniwang sanhi. So ito naman ay hindi natural na kalamidad at ito ay gawa ng tao. So ano ang usual na sanhi? Walang tigil na pag-ulan ng ilang araw. So ano-ano ba ang mga color warning sa pagdating sa baha? Ayan, red. Kapag sinasabi natin naka-red na, ibig sabihin lumikas na tayo. Walang humpay ang pag-ulan dito sa loob ng 1 oras at sa susunod na 2 oras. Kapag naka-orange warning naman, alerto na. Matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras. At kapag naka-yellow warning naman tayo, kailangan nating i-monitor dahil malakas ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Yan ang isa sa mga kailangan nating malaman kapag may mga baha na nangyayari sa ating lugar. So, ang mga color warning tungkol sa babala ng baha. So, kung familiar kayo sa Camanaba area, ang Camanaba area ay stands for Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Sila ang mga lugar na malimit bahain dahil mababa ang kanilang kinatatayuan class. Yun. Ang pinakamabang lugar, kaya madali bahain ang kanilang lugar. So, flash flood, isa din sa mga gawa ng tao. Ito ay ang rumaragasang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, kahoy, at iba pa. So, yan ang flash. Sakunang gawa ng tao pa din. So, landslide. Ito ay ang pagbagsak ng lupa, putik o malalaking tipak na bato dahil sa pagiging mabuhay ng burol o bundok. Okay? So, yan ang landslide. Kadalasang sanhi ng landslide ay ang matinding ulan o kaya pagkatapos ng lindol. Malimit naman ay ang mga landslide ay ang Cannon Road sa Baguio City. So, yun ang panglimang mga kalamidad na nararanasan natin sa ating lugar. Okay? So, epidemya, pang-anim, epidemya, mabilis sa pagtaas ng bilang ng kaso ng mga nakakahawang sakit kumpara sa normal nitong pagkalat sa isang lugar. Okay? So, mayroong mayroong mga yugto ang epidemya. Okay? May mga tatlong yugto, ang endemic, epidemic, at pandemic. So, isa-isahin natin ang tatlong yugtong ayan, kung ano ang ibig sabihin. Kapag sinabi nating endemic,
ito ay pagkalat ng sakit sa isang particular na lugar lamang. O, yan ang endemic. Sa isang lugar lamang, kunwari may sore eyes ang lugar mo, so nasa iyo lamang ang sakit na yan, wala sa ibang lugar. Kapag sinasabi naman natin epidemic, so ano pag sinasabi natin epidemic? Ito ay pagkalat ng sakit ng sabay-sabay sa higit pa o mas maraming lugar. Okay? So, yun naman ay, kunwari ay may sore eyes, so halos lahat ng mga selected areas lamang. So, tayo ay familiar sa pandemic. Ito ay pagkalat ng isang sakit sa iba't ibang bahagi ng daigdig, which is naranasan natin 2 years ago. At hanggang ngayon ay medyo nararamdaman pa din natin. Okay? So, yun ang pandemic. So, tayo ay dadako sa pangpitong kalamidad na naranasan natin sa ating bansa. Isa sa pinakanakakatakot at mapanirang pangyayari at ito ay isang biglaan at mabilis sa pag-uga na dulot ng pagbibiyak ng mga batong nasa ilalim ng lupa. Ito ang tinatawag na lindol. Yan, hindi talaga natin mahuhulaan. Wala pang nadidiscover na machine para dyan. Okay, so tayo ay nasa ikalimang gabay na tanong na kung saan aalamin natin ang lugar na madalas tamaan ng lindol. Okay, so isusulat nyo pa din sa inyong working notebook. Ayan, isusulat nyo pa rin sa working notebook ang panglimang gabay na tanong. So kayo ay magre-research lamang. So, magre-research. So, paano ba sinusukat ang kalakasan ng lindol? So, sa pamagitan nito ng kalakasan or magnitude, ito ay tumutukoy sa lakas o enerhiyang inilalabas ng lindol. So, yan ang magnitude. Ang intensity naman ay katindihan. Antas na pagkasira ng isang lugar dahil sa lindol. Okay? So, yan ang dalawa naririnig natin kapag may lindol. Magnitude at intensity. So, dumako tayo sa pangwalo, ang buhawi. Kilala din ito sa tawag na alimpuyo, tornado, or ipo-ipo. Ito ay isang bayolente, mapanganib at umiikot na kolumna na hangin na dumarapo o sumasayad sa kalatagan ng lupa. So, may dalawang uri ang buhawi. Ito ay tornado at ipo-ipo. Ano ang pagkakaiba ng buhawi at ipo-ipo? Ang buhawi ay nabubuo sa ibabaw ng lupa, samantalang ang ipo-ipo naman ay nabubuo sa ibabaw ng tubig. Okay? Sa pangsyam naman na kalamidad ay tsunami. Ito ay kilala sa tawag na seismic wave. Okay? Ano ang sanhi ng tsunami? Lindol, pagputok ng bulkan, pagtama ng bulalakaw sa karagatan, pagsabog ng isang nuklear. Okay? So, alam niyo ba na ang salitang tsunami ay nagmula sa dalawang salitang Hapones na tsu at nami. Ang ibig sabihin ay harbor waves o mga alon sa dalampasigan. Yan ang isa sa mga sanhi, trivia ng tsunami. Okay? So, ano naman ang mga man-made disasters? Okay? Ito ay mga kalamidad na ginawa ng tao na magkaiba na pinanggalingan. Ito ay maaaring dahil sa kamalian ng tao, kapabayaan, pagwawalang bahala ng isang tao, o sinasadyang pag-uusig o mga pag-atake. So, yan ang gawa ng tao or man-made disasters. So, ang
Ang mga halimbawa ng mga sakunang gawa ng tao ay mapanganib na spillage ng chemical, aksidente sa industriya, atake na biological o chemical o pag-crash ng eroplano. So, ang parehong kategorya ng mga sakuna ay nagdudulot ng napakalawak na pagkalugi ng ekonomiya at ng lipunan. At ang malikas sa sakuna ay hindi maiwasan dahil sa mga pwersa ng kalikasan at hindi maaring kontrolin, ngunit may mga paghahanda, emergency tayo na maaring maisagawa upang mabawasan ang epekto nito. So gayunpaman, ang mga kalamidad na ginawa ng tao ay maaring mapigilan at maiwasan ng mga tamang pagpaplano at pag-iingat. Okay? So, yun ang dalawang uri ng kalamidad. Ang natural na kalamidad at ang kalamidad na gawa ng tao. Okay? Ayan, dumako tayo sa uling bahagi ng ating talakayan, ang gawain 4. Paghambingin mo. So, paghahambingin mo ang dalawang uri ng anyo ng kalamidad ayon sa dahilan at mga epekto nito. Sasagutin mo ang gabay na tanong na makikita mo sa slide. So, isusulat mo ito sa 1/2 crosswise na papel, mga ka-grade 10 student. So, ito ay maaari mong isubmit sa susunod nating pagkikita. Ayan, hanggang sa muli, grade 10 students, paalam!